Gabutin, Boss Bats. Good morning po. Okay, magandang araw sa atin lahat mga teka muna. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sunod-sunod po na atake, no? Nagkakataon lang ba o sadya na to? Ito po, si VP Sara ay kinaltasan po na naman ng budget sa OBP. Abang si Pulong po ay nagsabi, si Pulong Duterte ang panganay na anak ni Tatay Digong, ay mayroon daw po yung ICC decision na hindi po nagbigay ng interim release kay Tatay Digong ay miscarriage ng justice. At syempre pa po, Tuta Soto strikes again. Alam niyo po, grabe na po, no? Kinakailangan po nating ipakita sa mundo na yung pagiging tuta nito ni Tuta Soto, no? Unti-unti po, kung ialaw po natin, nagtatagumpay po ang Senado sa pamumuno po ni Tuta Soto, ito pong media at ito pong palasyo na tila yata gustong burahin, no? Sa isip ng mga tao o ayaw ng pag-usapan o gumagawa sila lahat ng paraan para ma-divert, no, yung usapan mula po dito sa tinatawag nating pinakamalaki so far na naririnig natin na pagnanakaw sa gobyerno. Ito pong flood control projects ay tila ikinatutuwa ng Malacanang, ng mga anti-Duterte forces, kasama po itong bayarang media, no? Na unti-unti po, tinignan ko po yung mga bayarang media, yung mga dyaryo po ngayon, halos wala na po. Maliban po dun sa pagtatangka na mapawalang bisa yung balitang mapawalang bisa yung passport ni Saldico, wala na pong pinag-uusapan dito sa flood control. Hindi pinag-uusapan si Martin, hindi pinag-uusapan yung susunod na hearing, wala na po. Totally, gusto po nilang i-block out. Ganyan po ang ginagawa nila sa mga nagdaang anomalya. Wala pong, tandaan po natin, ang gobyerno pong ito ay wala pong nalulutas na problema. Natatabunan lang po ng mas malaki pang problema, no? Sana panay tira sa Duterte at bahagi po tong Tuta Soto na to. Hindi po to yung parang walang kinalaman na taga-Itbulaga na nagpapatawa lang. Hindi po. Kasama po siya rito. Malaking bahagi siya sa panlilinlang dito po sa mamamayang Pilipino. Kasama ng bayarang media, ng palasyo, ng mga anti-Duterte forces, no? Sa isang banda, ginigipit. Lahat na po ginagawa sa mga Duterte, no? Maski po yung mga joke lang, alam na nilang joke lang ang ginawa, huli agad. Pero yung mga magnanakaw ng trilyon, bilyon-bilyon, mali-malitang pera ang ninanakaw, may nabalitaan na po ba kayong napakulong? Yung nagbiro po, naglagay po ng araw kay President Marcos doon po sa Bogo City, kulong. Kasi joke nag-joke ka eh. Pero yung mga totoong magnanakaw sa kaban ng bayan, bilyon-bilyon ang nilalamon araw-araw. Malaya pa po na nakakangiti, malaya pa pong nakakatawa, enjoy na enjoy. Yung mga kasabwat nila sa Kongreso, tuloy lang po habang binabawasan ng budget ni BP Sara. Tuloy lang po ang unprogrammed appropriation. Yung dahilan po kaya sila nagkakapagnakaw ng daang bilyon, meron pa rin pong budget sa unappropriated unprogrammed appropriation. Diyan yan po sila. Kaya nga po, naniningil na ang kalikasan, naniningil na ang kalangitan.
gusto nang lamunin itong mga magnanakaw na 'to. Tingin ko kinakailangan na nating, magsakripisyo, 'no? Kung noon po ang hinihiling ng kalikasan 'pag lumilindol pumuputok ang mga bulkan, nag-aalay po ng mga birhen. Ngayon po ang dapat nating ialay ay mga hayop na buhaya, 'yan. Kaya lang baka isuka din. Baka 'pag inalay natin sila isuka lang dahil putya magiging kakumpetensya pa namin 'yan dito sa impyerno. Inyo na 'yan, tatanggihan namin 'yan, baka mas tuso pa kay Satanas yang mga gusto niyong isakripisyo sa'min. Eh, ang titindi na ng utak, eh, magnanakaw na't lahat, 'no? Nagnanakaw na't lahat yung gumawa ng kabutihan sa Pilipinas, yung gustong labanan yung droga, yung nakipaglaban sa droga, nakipaglaban sa pagnanakaw, siya ngayon na nakakulong. Yung mga magnanakaw, nagnakaw noon, nagnanakaw hanggang ngayon, ay tuwan-tuwa po, no? Tuwan-tuwa na na-appoint pa si ito pong dahilan, no? Isa po sa mga dahilan kung bakit po nakakulong ngayon sa ICC si Tatay Digong. Siya po ang na-appoint na ayan po bilang premyo, na-appoint po bilang ombudsman. Hindi, no? Yan po ang sinapit ng Pilipinas. Pag ikaw kakampi ka ng mga demonyo, kakampi ka ng mga magnanakaw, grabe, no? Samantalang yung lumaban sa kasamaan, lumaban sa droga, eh hindi nga po nila mapagbintangan na nagnakaw si Tatay Digong. Pumatay, yun po ang binibintang nila, pumatay dahil sa droga. Nakapatay o nag-order. Nag-order po, ayaw po nila na may namamatay na drug lords. Tandaan nyo po yung mga pangalan na yan na kumakampi dyan sa ICC. Kakampi po yan ng mga drug lords. O, di ba may mga kaso yung mga yan tungkol sa droga? Yung tagapagsalita ngayon nila si De Lima, nakulong po yan. Baka akala nyo nakakalimutan natin. Chonel. Hindi naman nakulong yan. Hindi po yan nakalaya si De Lima dahil napawalang sala. Hindi po. O, napawalang sala. Baliktad. Bura. Kaya po napawalang sala yan. Hindi dahil sa wala siyang kinalaman sa droga. Kaya po siya napawalang sala, nagbaliktaran yung mga testigo. Tanong nyo. O, di ba? Kung kayo po ay totoo, no? Na walang kasalanan, yung mga tumestigo po sa inyo, kaya kayo nakulong, ano dapat nyong gawin? Dapat ipakulong mo yun. O, di ba? Kung ako po, wala akong kasalanan, tapos nakulong ako ng 7 taon, tapos may mga tumestigo sa akin na nagsinungaling di umano. O, bakit hindi ko ipapakulong yan? Kayo dahilan kaya ako nakulong. Dapat galit ako sa inyo. Narinig nyo bang magalit si De Lima sa mga tumestigo laban sa kanya? May narinig ba kayo kay De Lima? O, galit na galit siya, hindi umatin si BP Sara eh. Tinawag ng Bratinela. Hindi umatin sa hearing pero yung nagpakulong sa kanya ng mga testigo, yung sinasabi niyang false testimony, narinig nyo bang kinasuhan ni De Lima? Kaya, bakit hindi kinakasuhan? Pinakulong ka dahil sa false testimony, kamo. O pagpalagay mo na tama ka. Diba? 7 taon ka nakulong, tapos galit na galit ka nga kay BP Sara, hindi lang umatin ang hearing nyo eh. Hindi umatin ang hearing, nagwawala si De Lima. Yung nagpakulong sa kanya, wag na yung mga kalaban kasi lagi namang galit yan eh. Yun na lang mga tumestigo. Hindi naman malalaking tao yan. Tumestigo laban sa'yo kaya ka nakulong. Sabi mo, false testimony. Nagbaliktaran sila, di ba?
Ang tanong, bakit kaya sila bumaliktad? Pero hindi yun yung tanong eh. Nakulong ka dahil sa kanila. Puta, imposible naman hindi mo balikan yun. Bakit hindi dinidemanda ni De Lima yung mga tumestigo para siya makulong? Hindi naman po pinakulong niya na walang dahilan eh. Narinig nga natin mga testigo niyan. Ayun naman, no? Nakalimutan niyo na ba? Kasabay nung sinabi ni Jonel na paano ka tinatawag ng Jonel. Narinig ko yun eh. Mahilig na ako. Hindi pa ako vlogger. Mahilig na akong manood ng mga hearing. At dinig na dinig ko. Kaya ka nagkaroon ng kaso dahil ang daming tumistigo sa'yo. Tapos, baliwala lang. De Lima, bakit hindi mo sila sampahan ng kaso? Di ba? Kung totoo na sila ay nagsisinungaling, bakit wala silang kaso? Wala kami nababalitaan na kinasuhan mo. Siyempre kasi pag kinasuhan niya itong mga to, putya magtatapat siya mga yan. Ano talaga nangyari? Ngayon lang po ako nakakita na yung mga testigo pwedeng bumaliktad. Tapos wala lang. Putya, pinagbibintangan ka na kumukuha ka ng pera dun sa loob ng bilibid eh. Hindi kami nagbibintang niyan. May testigo sa'yo. Kaya nga ang tagal mo nakulong eh. Huwag po kayo maniwala na pinag-initan lang yan. Bakit hindi pinakulong si Trillanes? Mas matindi mga sinabi kay Duterte nun. Nung presidente pa si Duterte, bakit hindi pinakulong si Trillanes? Kung talagang ginawan lang ng kwento yan si De Lima. Diba? Bakit hindi ginawan ng testigo si Trillanes para makulong din? Ang dami-dami. Bakit si Lenny hindi ginawan? Panay tira kay Duterte. O bakit si Kiko tsaka si Risa Ontiveros hindi ginawan ng kwento? Hindi po gali ng mga Duterte yun. Kung ako, mas matindi pa po ang bibig ni Trillanes kaysa kay De Lima. Si De Lima, mahilig lang. Yan sila Herbert Colango. Hanggang ngayon, tignan mo nga. Tandang-tanda namin yan. Huwag kang magmalinis. Takanta-taka nga kami sa'yo. Bakit hindi mo din, di ba ganun? Bakit hindi mo idemanda yung mga tumistigo laban sa'yo na naging dahilan? Kalokohan po yun na si De Lima ididiin tapos si Trillanes laya lang. Kung may gagawan si Duterte na, kanino ba galit na galit si Duterte? Mas galit si Duterte kay Trillanes kaysa kay De Lima. Kayo naman Kung may gagawa ng kwento, yung sinasabi nyo na tanim testigo, kung may tataniman ng testigo, di dapat si Trillanes na yung ginawa nila ng tinaniman nila ng testigo. Yan yung hindi po si Colango yung namatay, si yung isa. Sino na nga yung namatay? Nakalimutan. Sino na nga ba yun? Si Colango, alam ko buhay pa yan eh. Okay. Punta na po tayo rito sa mga isa-isahin na natin to. Bigla lang tayong nag-init dito kay De Lima eh. Halimaw talaga eh. Ito po, ang sabi po rito kung bakit po sa pangalawang pagkakataon, ito po ang katwiran ng mga pratinela na congresswoman at congressman. Disciplining a brat. Yan, dinidisiplina daw po ang spoiled brat. House votes to cut Duterte's budget for second year in a row. Pero yun mong katwiran yan, anong klase kayong mambabatas? The House of Representatives has voted to slash the Office of the Vice President's 889 million budget for 2026 by 156 million, making good on a promise to exact consequences
for Vice President Sara Duterte's repeated refusal to answer for her budget. Alam po ninyo, kalokohan po to. Ang gusto nila, si VP Sara mismo ang umattend. Nung umattend naman po si VP Sara, tinanong naman nila. Wala naman silang naitanong. Yung hearing po, umattend si VP Sara. Sino lang ang nagtanong? Nagtanong ba si De Lima nung hearing? Wala. Wala si De Lima ron. Nagtanong sino po? Si Tinyo. Tsaka si Kulots. Oh. Lahat po ng mga intriga nilang tanong, na itanong na nila lahat. Wala po. Walang silbi. Walang saysay. Bakit? Kasi flood control na po ang usapin. Ano pa rin po sila? Doon pa rin sila sa confidential fund pa rin. Wala pong saysay. Ngayon, ang gusto na naman nila, siguro naisip nila, teka muna, bakit hindi natin nabastos si VP Sara? Dapat yung binabastos natin yan. Kinakailangan natin ipatawag uli para bastusin dito sa House of Representatives. Yun lang naman po yung purpose nyo, bastusin yung Vice President ng Pilipinas. Oh, 'di ba? Sabihan ng pusit. Sabihan ng sigawan ni Abante. O kung hindi pa po pambabastos yun, ngayon po, saan po siya iniimbita? Doon po sa imbitasyon sa kanya, plenary hearing po yun. Hindi po pwedeng magsalita yung mga iniimbitahan nila. Iniimbitahan lang po nila ang mga heads ng mga department para tatanungin lang. Sponsor lang po. No, sponsor lang. Tapos naroon lang po si VP Sara, maghihintay lang po doon kung may tanong yung sponsor. Halimbawa, tinatanong yung sponsor. Tapos hindi niya masagot kasi datos yung tinatanong. Tsaka lang siya lalapit. Hindi po pwedeng magsalita sa plenary yung mga guests. Pinapaliwanag ko po to sa inyo para ipakita po na yung pagiging bratinela na sinasabi nila hindi totoo. Ginagawan lang nila ng usapin, mga sinungaling . Bakit? Nagpadala po si VP Sara. Ibig sabihin, yung trabaho po ng Office of the Vice President, may pinadala po siya doon, yung OIC ng Chief of Staff niya. Ayaw nilang tanggapin dahil ang gusto nila mismo mag-appear yung Vice President. Ayaw nilang tanggapin yung representative lang. Gusto nila kasi hindi naman nila mapapahiya yung representatives lang. Representative lang. Kinakailangan nila dugot laman yung mismong Vice President para mapapahiya nila. Tandaan nyo, yung plenary debate, dyan po nagdrama. Yung si Brosas at saka si Kimbo. Nung nagdaan, ano yung sinabi? 2 years ago yata. Tinanong si VP Sara, di ba? Ilang araw po na ginastos? 17 days, di ba? Sabi ni Brosas, 17 days lang po ginastos. Hindi po, 11 days lang. Sabi naman ni Kimbo. Walang kaso Walang sinabing nilustay ni VP Sara, hindi. 11 days lang. Puta, lahat na ng media, kala mo. 11 days, nilaklak ang pera. 11 days, suga pa sa pera. 11 days, kala mo, ninakaw na yung pera . Ginastos ng 11 days. Alam nyo po, billion, kung hindi nyo pa nabalitaan ngayon, billion, 1.6 o 1.7 billion. Diniliver sa bahay ni Martin ayon kay Gutesa. Pwede nga mag-deliver ng billion-billion kay Martin . So, parte lang ng nakaw . So, shock na shock sila. 125 million ginastos ng 11 days. Bakit nga pala hindi nyo iniimbestigahan si Kimbo? Okay. Balik tayo rito. Yun lang.
Ngayon kakaltasan na nila, nakahanap na sila ng butas. Tinanong nyo na nga si BP Sara, wala nga kayo natanong. Meron pa ba magtatanong? Wala na po. Meron tayo kasing courtesy. May courtesy nung umaten si BP Sara, hindi nyo na tinanong kasi may courtesy kayo. Ayaw ninyong tanungin. Nung hindi umattend, nagtataka kayo, bakit hindi kaya umattend? Ako nasasagot. Mas importante yung pagtulong niya sa Bogo City kaysa umattend sa inyo. O yan po ang nahita ni BP Sara. Bakit babawasan ng budget? Hindi ba kailangan ng Office of the Vice President yan? Nakakatulong kasi yung Office of the Vice President. Ayaw nilang nakakatulong. Kaya babawasan nila yung budget para bawas tulong. Diba? O, yun eh. O, magbenta kayo ng 20 pesos na bigas ngayon sa Davao. Kasi, update, 2 lindol pala yun na magkasunod. Doon po naganap sa may Davao Oriental. Kaya, isa 7.5 at isa 6.8 magnitude. Pareho pong malakas. Kaya ganun po pala ang pinsala nun. Tuwing na magkasunod na lindol. Lang natin. Added information. Okay. Si BP Sara pa ngayon ang Bratinela. Hindi nyo ba naisip na si BP Sara tumutulong dun sa Bogo City nung pinatawag ninyo? Ayaw nyo naman tumanggap ng hindi si BP Sara. Hindi ba kayang sagutin ang pinadala ni BP Sara yung mga itatanong nyo sa sponsor? Wala po yan. Bawal po magsalita si BP Sara dyan. Sila lang po dyan. Mga congressman lang po magsasalita. Gusto nilang aksayahin yung panahon ni BP Sara para hindi makatulong sa tao. Dahil tumutulong po si BP Sara habang may lindol, naroon po sa Bogo City, imbis po na pasalamatan. Maraming salamat po sa mga matitinong congressman. Pasasalamatan nila sa BP Sara. Maraming salamat po kay BP Sara kasi po inunan niya na tumulong kaysa humarap sa aming mga may silbi. Sa tingin ng mga, sino ngayon ang Bratinela? Dilima, ikaw ang nangunguna dyan. Sa tingin ni Dilima, Bratinela, pag tumutulong ka sa mga nalindulan, lumindol, nagpunta yung Office of the Vice President, tumutulong, Bratinela daw. Kasi gusto nila kahit may lindol, kahit may sakuna, uunahin mo yung sakuna at lindol kaysa sa amin. Napaka-Bratinela mo namang Vice President. Uunahin mo tumulong kaysa maging display namin dito. Display lang po siya ron. Hindi po kinakailangan ng Vice President sa plenary debate. Plenary debate nga eh. Debate ng mga congressman. Anong papel ng mga iniimbitahan? Kasi po, sponsor yung makikipagdebate ng budget mo. Kung yung sponsor, hindi niya alam, may tinanong, bakit po may item na ganyan, Mr. Sponsor? Break muna. Pupunta siya ron sa mga tauhan ng Office of the Vice President. Bakit daw po may item na ganito? Sasagutin niya na ngayon. Kailangan pa ba ang Vice President doon? Ayaw tanggapin ng mga mababait na congressman. Ayaw nilang tanggapin yung representative ni BP Sara. Kaya, tanggalan natin ng pondo yan. Yan po ang katotohanan. Ganyang kahuhusay yung mga hinayupak na yan. Punta na po tayo rito. Kaya sa sinabi po ni Pulong. Ayon po kay Pulong Duterte, ito po ang panganay na anak ni Tatay Digong. Galit na po si Pulong. This decision, sa decision po ng ICC na wag pong bigyan ng interim release. Ano na nga yung katwiran ng ICC? Kasi po flight yung tatakas si Tatay Digong.
Ni hindi na nga makalakad po siya, tatakas pa. Ang tindi talaga eh, no? 80 anyos po na may sakit. Tingin nila tatakasan sila. Paano tatakas? Tatakbo, magmamaneho ng mga sports car, tapos pupunta sa airport, magpapanggap na si Tom Cruise para hindi makita. Pucha, hindi po uubra dahil bawat kilos ni Duterte para siya makalayo, sa stage nga, pag nagrarally kami, ang daming alalay niya, makarating lang dun sa may mikropono eh. Alam niyo, doon ako bilib kay Tatay Digong. Sa stage, ilan po ang umaalalay sa kanya. Pero pag nakakita na ng mikropono, nagsimula na magsalita, 1 oras na siya nakatayo doon mahigit. Salita ng salita. Yung adrenaline ba ng may mikropono siya, nakikipag-usap siya sa mga tao na nagbibiro siya, yun na lang yata nagtutulak kay Tatay Digong para manatiling ano eh. Tapos pagkatapos ng speech niya, yan na naman, aalalayan na naman siya. Naisip-isip ko lang, kanina habang nagsasalita to, nagpapatawa, wala namang umaalalay. Pagkatapos na naman, iika-ika na naman, naakayin na naman, paupo dun sa upuan. Hindi ko maintindihan. Naisip ko yung adrenaline na nakikipag-usap siya sa mga Pilipino, yun na lang yung ano, yun na lang yung bumubuhay sa tuhod eh. E pag-uupo na naman, parang wala na naman kakayahang maglakad. Yun ang tatakas? Yung ganong itsura? Nakita ba ng mga nagpasya? Yung mga judge ba, tinignan man lang yung itsura ni Tatay Digong kung makita nyo kung tatakas pa yung tao o hindi? O yung isa naman, dakdak daw kasi ng dakdak si BP Sara. Alam niyo po yung sinabi ni BP Sara, gustong-gusto ni Tatay Digong na makabalik sa Davao. Yun na yun. Dahil daw dun sa sinabi ni BP Sara na yan, tatakas daw dahil pupunta ng Davao. Mga ugali ng mga to. Alam niyo ba kung bakit nakakulong si Tatay Digong? Dahil yung ICC na yan, mahilig yan, human rights. Puchaw, human rights kayo, yung human rights ni Tatay Digong, hindi nyo binibigay. Human rights kayo ng human rights. O, eto po ang sinabi ni Pulong Duterte. This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. Tama po yan. It is political chatter. My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his country that he would have wanted nothing more than to stay there for as long as his creator permits him. Alam niyo po kung gusto pong tumakas sa batas ni Tatay Digong, kung gusto niyang takasan lang, pumunta na lang siya ng China sana, nasa Hong Kong na siya. Pumunta siya sa kaibigan niya si Xi Jinping, doon na siya. Hindi niya po gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Tapos sasabihin niyo, flight risk siya, tatakasan yung mga kaso. To all kidnappers of my father. O, makinig kayo. Yung mga wata-wata ngayon, yung mga nagagalak, yung mga tuwan-tuwa na si Tatay Digong ay mananatili sa ano. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. To the CIA who connive in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have help making him a martyr. The anger of his people on his baseless imprisonment might just
worsen just as their love for him will go bigger. Yan po, no? Tinutulungan nyo lang na maging martir si Tatay Digong. Kasi once po na namatay yan sa kulungan, no? Ituturing na pong martir at bayani si Tatay Digong. Yan ang sinasabi ni Pulong. Akala nyo, mabubura nyo po yung mga ginawa ni Tatay Digong. Mas lalo nyo lang pong ginagawang bayani sa tingin namin si Tatay Digong. Tuloy natin. Well, I appeal, will fight by the book, and by the grace of the Almighty Father, will go home to His beloved Philippines. To the Filipino people, maraming salamat sa suporta. Walang sawang dumating. Hashtag Stand with Duterte. Representative Paulo Duterte. Maraming salamat sa pamilyang Duterte. Ayan po, no, napakatatag po ng pamilyang Duterte. Sana lang, tulong-tulong lang po tayo na patuloy lang po tayong sumuporta. At ang pinakamalaki pong suporta na dapat nating gawin, lahat po kasi to ginagawa nila, diversion eh. Ang Duterte po ngayon, tuwan-tuwa po yan, magalit sa kanilang tao dahil ginagawa nila kay Duterte. Wala po silang pakialam. Ang pangunahin po nilang kagustuhan ay ma-divert po ang galit ng mga tao laban dito sa mga magnanakaw ng flood control. Hindi po namin, bilang tribute po namin, habang ginigipit nyo po yung mga Duterte, lalo po naming ipapaalala sa mamamayang Pilipino na ang ginagawa nilang panggigipit sa mga Duterte ay bahagi po ng kanilang diversion para hindi na natin maalala yung mga binibigyan ng mali-maletang pera na hanggang ngayon po, real talk po tayo. Si Duterte po nakakulong sa ICC. Tanong, ano po ba ginawa ni Duterte? Nilabanan niya yung droga? Masama po ba yun? Yung mga tagapagtanggol po ng pagkakakulong ni Duterte, yan po ang mayroong totoo pong may ugnayan dyan sa pinaglalaban ni Duterte. Bakit kayo galit na galit kay Duterte kung nung presidente siya, nag-conduct siya ng war on drugs? Magtataka pa ba kami? Hindi kami magtataka kung bakit kayo galit na galit dahil sa war on drugs ni Duterte. Hindi ka taka-taka, napakasimple lang pong isipin. Nakakagalit po ba yung war on drugs? Pag tumahimik po ba, nawalan po ng droga sa komunidad, dapat kayong magalit? Dapat kayong magalit kung empleyado kayo ng mga drug lords. Dahil, ano nyo yan di ba? Amo nyo yung binanata ni Duterte, kabuhayan ng amo nyo. Dapat kayong magalit kung kayo mismo ay parte kayo, meron kayong kinikita sa droga. Kung wala naman, bakit kayo magagalit? Wala akong pinagbibintangan. Nagtataka ako. Bakit kayo galit na galit sa presidente na nag-conduct ng war on drugs? Kung hindi naman kayo empleyado ng mga war drugs, drug lords. Diversion lang po lahat yan. Totoo po kayo dyan. Diversion yan. Hanggat hindi na, wag lang natin mapag-usapan. At ngayon po, isa pang diversion nila, to talaga pinakamalaking diversion Si Boying Rimulya. Tignan nyo po. Buhat po na naging ombudsman. Ano po ang mga pinagsabi? Salin. Pabubuksan yung salin ni Duterte. Bakit? Para ipakulong nyo. Nakakulong na po. Double kulungan. Magdadala kayo ng kulungan doon sa ICC para ipakulong nyo ulit. Tindi nyo. Siyempre, magagalit tayo. Diba? Bakit yun na naman pakikialaman yung salin ni Duterte? Tanong, may nilabag po bang batas si Duterte sa salin? Wala po. Wala pala. Bakit kayo nanggagalit? Gusto po kasi nilang ipakita. Wala naman pong batas na yung media manghingi ng salin tapos ilalabas yung salin. Wala pong batas. Ako po, ang tagal ko sa gobyerno Ang sabi po sa amin, gumawa kayo ng salin. Magpasa kayo ng salin. Meron ba salin si Digong? Meron. O anong problema? Wala.
Bakit pinoproblema yung sali ni Digong? Si Lenny walang maibato kay Digong noon. Gustong-gusto niya sabihing magnanakaw si Digong, eh. Ang ginawa ni Lenny, naglabas ng salin sa dyaryo. Tapos sinabi niya, sana lahat din maglabas. Nung hindi naglalabas sa dyaryo, bakit hindi sila naglalabas? Siguro. Puta, yan na. Naging issue na. Mga chismosa kasi yung mga dilawan, eh. Gumagawa ng issue out of nowhere. Katulad niyang Bratinela. Sino ang tunay na Bratinela? Yung hindi dumalo dahil tumutulong sa Bogo, tumutulong sa lindol, o yung kahit may lindol, gusto nila dumalo sa kanila. Yun ang Bratinela. Yung mga tao riyan. Tandaan nyo, ang pinagbibintangan na pinagmulan ng pagnanakaw diyan sa flood control, taga House of Representatives. Wala kayong ginawa lahat sa pagnanakaw. Pero yung hindi umatin, gusto nyo nang sunugin. Grabe tindi nyo. Kaya yan po, ginagalit tayo ng mga yan. Kahit wala naman po. Ano po ang bakit all of a sudden salin, all of a sudden parmali, all of a sudden pag-uusapan yung mga si Pangulong Duterte? Nakakulong na yung tao. Para saan po? Para mang-divert. Ida-divert na naman nila. May nakakaalala pa ba ngayon? May dyaryo pa bang nagbabalita kay Martin? Bumili po kayo ng dyaryo ngayon. Wala na pong Martin Romualdez. Kaya itong si Tuta Soto, tignan nyo, strikes again. Sabi ni Tuta Soto, eto po ang sinabi ni Tuta Soto. Karapat dapat. Yan yung sagot niya. Pinicturan niya itong Remulla to revisit Parmali corruption scandal. Siyempre, magagalit tayo kay Tuta Soto. Bakit bubuksan yung Parmali na yan? Ikaw talaga, Tuta Soto. Kahit magalit tayo sa kanila, okay lang kay Tuta Soto yan. Huwag lang mabanggit na si Martin Romualdez. Ang pinakamaganda pong ginawa, pabor kay Martin Romualdez ni Tuta Soto, pinatigil na nila yung naging leader po ng Senado yan, tumigil na po ang investigasyon. Tandaan nyo po ang purpose ni Tuta Soto, matigil yung investigasyon sa flood control. Kita nyo ngayon, tigil na. Ano pa ibabalita ng media? 'Di ba? May katwiran na yung media na wag banggitin si Martin Romualdez. Bakit? Paano namin babanggitin? Wala namang hearing. Paano na kami? Kami pa ang magkakalkal ng buhay ni Martin. Opo, dapat ganun. Yung medyang alam namin nun, panahon nila Cheche Lazaro, 'di ba sila Cheche Lazaro, meron pa yung probe team. Hindi alam namin. Naghanap ng mga balita, inuugat. Nung si Jessica Soho ay naging masaya na kumain sa KMJS. Nawala na po yung mga investigative journalism ngayon. Kung ano na lang ang pinag-uusapan sa Senado. Wala nag-iimbestiga sa HOR. Ano ibabalita ng mga bayarang media tungkol sa nakawan? Wala. Hindi naman sila bayarang media nga eh. Bakit naman sila mag-iimbestiga ng sarili nila? Bayaran nga sila. Di ba? Bakit nila iimbestigahan yung mga amo nila in the first place? Dahil si Tuta Soto, pinatigil na rin yung mga investigasyon, drama-drama na lang yan. Susunod, iimbitahin namin si Saldico at si Martin Romualdez kasi yung mga tao sinisigaw, bakit hindi nyo imbitahin? Sa susunod na hearing, kailan yung susunod na hearing? Next week, dumating yung next week. Wala ring hearing. Resign na lang ako. Susunod naman. Kailan ang susunod na hearing? Wala pa tayong chairman. Ang tagal nang walang chairman. Walang ina-appoint. Tapos, ikaw muna, Erich. Si Erich naman, nasa abroad. Ano ibabalita ng bayarang media tungkol sa pagnanakaw sa flood control? Wala. Walang hearing.
Walang hearing sa House, walang hearing sa Senate. O kaya tagumpay ka na, tuta Soto. Ngayon, natutuwa siya dahil yung ombudsman ang uunahin, Parmali. Hindi na kami masyasyak sa Parmali. Ilang bilyon nga pala yun sa Parmali? Konti lang, mga 1 billion lang ba? Noon nakakasyak yung Parmali kasi pag sinabi mong 100 million, nakakasyak noon eh. Pero ngayon po, trilyon ang pinag-uusapan, trilyong mga ninakaw ang pinag-uusapan, hindi na nakakasyak yung 1 billion. No? Yang 1 billion, isang araw lang yan delivery. Ayon kay Gutesa, isang araw na delivery lang yan kay Martin Romualdez. Isang araw na delivery, bubuksan nyo yung yung Parmali na yun na yung buong kaso nila, yun. Wala kaming pakialam. Buksan nyo. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, diversion po nila yan. Mas lumalabas sila Gordon. Tignan nyo. Sila Gordon, sila Trillanes, laman ng mga dyaryo, laman ng mga bayarang media. Bakit? Diversion ang hanap ng mga bayarang media eh. Para may divert laban sa mga amo nila. Okay. Ito po ang malupit sa lahat. 'Di ba? Yung SEC chairman na nagsabi na within 3 weeks ay nalusaw o nalugi ang stock market natin ng 1.7 trillion. Ano sabi nila? Fake news. O umamin din, sabi ng SEC, fake news ako. Pero hindi siya tinatanggal. Pukin kung yung nagbiro na vlogger, hinuli ng NBI. Etong nag-fake news, umamin, nag-fake news siya. Wala pa rin, nag-sorry lang. Sorry po. Ngayon po, etong dating ex-BSP official, Bangko Sentral ng Pilipinas, na nagngangalang, ito po, Investors Relations Head, Cora Guidote. Ex-BSP official to. Ibig sabihin, hindi na siya ngayon Bangko Sentral ng Pilipinas official. Ano po ang sinabi niya? Dito po sa Bilyonaryo. Bilyonaryo reported former BSP investor Relations Head Cora Guidote's FB post claiming that the PSE has lost Philippine Stock Exchange, yung namamahala po sa Philippine Stock Market. PSE po ang tawag doon. Has lost up to 5 trillion in market value from December 2024 to October 2025. Nabigla na tayo sa 1.7 trillion na nalugi. Sabi daw fake news daw yun. Kaya pala fake news eh. Ang totoo pala 5 trillion pala. 5 trillion pala ang nalugi. Fake news nga yung 1.7. Pucha, 5 trillion pala. Hindi po fake news dahil hindi nalugi. Ano po sabi ng dating taga-BSP? Hindi po tayo nag-invento rito. Wala tayong mga tinatagong mga ito po ay nakalagay po sa mga dyaryo ay sa internet. May pangalan pa yung ito. Hanapin niyan si Cora Guidote. 5 trillion ang nawala in market value, nalugi ng 5 trillion. Fake news talaga yung 1.7 trillion. Maliit pala yun. 5 trillion pala nalugi mula lang December 2024. Ganun po katindi ang pagbagsak ng ating stock market. Tapos sasabihin ninyo na maganda magpalakad. Ayan ang magandang palakad. Kawawa po pati mga negosyante natin. Pati yung mga traders natin bagsak.
Yan po ang epekto ng napakahusay na pamumuno ni BBM. May pakialam ba sila? Putya, paano magkakaroon ng pakialam yan? Male-maleta. Ang delivery ng pera, male-maleta po. Tandaan po ninyo, male-maleta yan. Makikialam pa sila dyan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong